Ang alamat ng langka. Noong unang panahon ay mayroong isang dalagang nakatira sa baryo Macarila na nagngangalang Angka. Ulilang lubos na si Angka, dahil namatay ang kanyang ina ay nang siya ay isinilang nito, samantala ang kanyang ama naman ay nilamon ng dagat nang ito ay nangisda sa kasagsagang masama ang panahon, kaya't lumaki na lamang siya sa kanyang lola Bebeng. Si Angka ay dalagang ubod ng bait at talino, siya rin ay masipag, mapagbigay at matulungin, sa madaling salita, siya ay may busilak na kalooban. Ngunit, lagi din naman siyang tinutokso at kinukutiya ng mga kabataan at bata sa kanilang baryo dahil ang kanyang panlabas na anyo ay ubod ng pangit. Kung tawagin siya ng mga ito ay, Angka, ang halimaw sa kakahuyan, dahil ang kanyang mukha ay nakakatakot, ito ay puno ng tigyawat at hindi maipaliwanag na bagay, ito rin ay ubod ng gaspang, tusok-tusok at nakakadiring hawakan. Ang kanyang itsura ay mistulang bituing walang ningning. Maging sa paaralan siya rin ay tampulan ng tuksuhan. Kaya ikinagulat ng lahat isang araw Angka ay ligawan ni Alberto. Si Alberto ang tinaguri ang pinakamagandang lalaki sa buong paaralan at pinagkakaguluhan ng mga kababaihan sa baryo Macarila maging sa mga kalapit pang baryo. Maging si Angka ay hindi makapaniwala na liligawan siya ni Alberto, dahil sa dinami-dami ng napakagagandang dalaga sa buong paaralan at buong baryo siya pa ang napiling ligawan nito. Para kay Angka, ang pag-aantay sa taong magmamahal sa kanya ay gaya ng pag-aantay ng 1,000 taon. Halos mamuti na ang kanyang buhok sa pag-aantay sa taong ito kaya hanggang tainga na lamang ang kanyang ngiti nang ibinigay niya na kay Alberto ang matamis niyang oo. Animoy ibinigay na sa kanya ang korona ng kagandahan. Sa paaralan ay laging tumatabi si Alberto kay Angka. Napakabait nito sa kanya at kung tawagin siya nito ay langga. Lagi rin nitong hinahatid maging sa pag-uwi si Angka. At tuwing sila ay maghihiwalay na, niyayakap nito si Angka at sinasabihan ng, mahal na mahal kita. Gayon din naman, mahal na mahal ni Angka si Alberto. Sana'y tapat ang iyong hangarin at tanging hiling ko sa may kapal na tayo pa ay magtagal. Ang tugon ni Angka. Makalipas ang ilang buwan ng kanilang relasyon, pumunta si Angka sa paaralan upang surpresahin si Alberto sa kanilang tagpuan, nang hindi sinasadyang marinig niya ang usapan ni Alberto at ng mga kaibigan nito. Alberto, ang galing mo talaga, akalain mong mapaniwala mo si Angka na mahal mo siya. Pero makapal din ang mukha niya . Isipin ba naman na magkakagusto sa isang halimaw na tulad niya ang isang prinsipe, ang lalaking pinapangarap ng mga babae? Pare, sige na panalo ka na sa pastahan, ang galing mo, napaibig mo siya. Wika ng kaibigan ni Alberto. Nang marinig ito ni Angka ay halos matuno na siyang parang yelo sa kanyang kinatatayuan. Siya ay tumakbo palayo, nakita ito ni Alberto at siya ay sinundan. Tumakbo sa kakahuyan si Angka patungo sa itaas ng bundok at doon siya tumangis. Langit, ikaw ang saksi sa lahat ng aking paghihirap. Nagdurugo ang aking puso na malamang pinaglaruan lamang nila ang aking damdamin. Sigaw ni Angka, hindi ako maganda, ngunit alam mo ang laman ng aking puso. Bakit kailangan mangyari ang lahat ng ito? Pagod na po ako sa pangkukutya sa akin ng mga tao. Kamatayan, nasaan ka na? Wakasin mo na ang aking kapigatian, kunin mo na ang aking buhay. Narinig sa buong mundo ang lakas ng kanyang sigaw, dumagundong ang langit, bumuhos ang napakalakas na ulan at kumidlat, si Angka ay binawian ng buhay. Hindi na siya nabutang buhay ni Alberto. Hindi nito nasabi na iyon ang unang plano. Ang paglaruan siya, ngunit tutong minahal niya ito dahil sa busilak niyang kalooban at tapat ang kanyang hangarin para kay Angka. Niyakap ni Alberto ang walang buhay na si Angka. Siya ay tumangis at halos malunod ng kanyang luha at nagwika, Angka, lahat ay aking gagawin, wag ka lang mawalay sa akin. Ang aking pag-ibig ay abot hanggang langit, tumigil ang pagadagandong ang langit, tumila ang ulan, lumiwanag ang buong paligid. Pinaniniwala ang nagkaroon na ng kapayapaan si Angka.
Inilibing ni Alberto si Angka sa lugar kung saan ito binawian ng buhay. Nalungkot ang buong baryo Macarila lalo na ang mga matatanda nang malaman nilang wala na si Angka. Makalipas ang ilang araw, dinalaw ni Alberto at ng mga tao ang puntod ni Angka. Nagulat sila nang makita nila ang isang munting halaman na tumubo mula dito. Inalagaan ito ni Alberto hanggang sa ito'y lumaki, naging isang puno at namunga. Nagulat din si Alberto at ang mga tao nang makita nila ang itsura ng bunga nito, katulad ng mukha ni Angka, magaspang at maraming tusok-tusok ngunit nang kanila itong buksan at kainin ang lasa nito ay ubod ng sarap at tamis tulad din naman ng busilak na kalooban ni Angka. Naniniwala si Alberto na ang punong ito ay si Angka ang kanyang pinakamamahal na babae, kaya naman tinawag niya itong langka, si Angka na kanyang langga. At simula noon, ang mga tao sa baryo ay nagbago. Hindi na sila nanlalait at natutong magmahalan. Natutuhan din nila na ang tunay na kagandahan ay hindi masusukat sa panlabas na kaanyuan, kundi sa busilak ng kalooban. Higit sa lahat, ang tunay na kagandahan ay hindi makikita ng mga mata, kundi nararamdaman ng puso. Sana ay nagustuhan nyo ang ating kwento. Maraming salamat. Hanggang sa muli.